Ngayon pong umagang ito, I want to talk about the unseen war and our prayers, pero somehow, ito po ang aking gustong talakayin. Sino ba talaga ang godly person? Ano po ba ang tunay na larawan ng isang taong makadiyos? Okay? At titingnan din po natin sa pangalawang bahagi kung paanong pinalalakas ng Diyos ang isang taong malapit sa Kanya o godly person. And then we will somehow take some time to talk about the unseen war and our prayers. Now, una po, ano po ba ang nakasulat sa Bible tungkol po sa tunay na larawan ng isang taong godly o isang taong malapit sa Diyos? Now, let's talk about that. The man who truly is godly. Now, malalaman po natin ang isang taong talagang malapit sa Diyos, hindi po sa pamamagitan ng kanyang pagiging aloof o walang pakialam sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Kundi makikita po natin ang tunay na godly person ay involved siya sa mga nangyayaring hindi maganda sa kanyang paligid, particularly by his intercession. Sa pamamagitan po ng kanyang namamagitan siya sa pananalangin, sa involvement, sa mga nangyayaring hindi po maganda sa kanyang paligid. Now, dito po sa binasa nating talata tungkol kay Daniel, si Daniel po ay deeply concerned doon po sa naging kalagayan ng kanyang bayan, ang mga Israelita. Matapos po niyang marinig na ang kanyang mga kababayang pinayagan po ni Emperor Cyrus na bumalik sa Jerusalem para po itayo ang kanilang templo. Matapos niyang marinig na sila ay nilalabanan, ino-oppose sila ng mga kaaway po nila doon, si Daniel po ay ibinigay niya yung kanyang sarili sa pananalangin at sa pag-aayuno. So dito po makita natin ang tunay na larawan ng isang godly person. Now, if a person is truly godly, nakikialam po siya sa mga nangyayaring hindi maganda o masama sa kanyang paligid. Hindi po siya umaalis o iniitsipwera niya ang kanyang sarili doon po sa mga masamang nangyayaring iyon. In fact, ang totoo po, siya ang magiging God's man. Okay? Doon po sa masamang nangyayaring iyon. Dahil po ang Diyos, pag meron pong masamang nangyayari sa paligid, lagi po siyang naghahanap ng isang godly person to intercede. Ayan po, kaya makikita mo ang tunay na taong malapit sa Diyos, hindi sa pamagitan ng aalis siya, wala siyang pakialam, kundi he wants to get involved dahil alam niya, God wants to do something doon po sa pangyayaring yon. Ganyan nga po ang nangyari kay Daniel. At makita natin sa Bible, when things are not getting better, a godly person is being involved. Okay, si Nehemiah, makita natin, si Nehemiah, nung mabalitaan niya na yung Jerusalem ay sira, yung wall ng Jerusalem ay sira, he was burdened. Wala siya sa Jerusalem, pero siya po ay nasa ibang bansa, pero simula nang marinig niya na ang kanyang mga kababayan ay lantad at maaari silang lulusubin ng kaaway, he was burdened. Ganyan din si Ezra. Okay, nung pong ibabalik na yung pagsamba sa templo and walang priest, Ezra volunteered to come. So doon mo makikita ang isang taong talagang malapit sa Diyos by involving himself in something that is going wrong in this world. Dahil ang Diyos po, every time there is something wrong in this world, those who are close to God will get involved. They will be involved in intercession, in prayer, and in other things that they could do. Sabi po ng 2 Chronicles 16:9, "For the eyes of the Lord roam throughout the earth, so that He may strongly support those whose heart is completely His." In every trying situation po, God is always looking for a godly person
to use. At pag po ganun ang nangyari, pag ready na po yung taong yon, yung tao pong yon will not live a comfortable life. Kaya wag nating isipin to be godly is to live a comfortable life. If we are following Jesus Christ 100%, life will be happy, life will be comfortable. Baligtad po ang ating paniniwala pag ganun ang ating isip. Dito sa binasa natin si Daniel, alam mo niyo, anong age si Daniel when he fasted for his people? 80s. Nasa 80s po siya. Nasa retirement age na siya. Sa atin, pag 70s, 60 ka na, you feel retirement, parang ayaw mo na ma-involve. But if you are close to God, you will get involved. Age does not matter. Okay, si Daniel po, nasa 80s na siya, he was a faithful man to the end. Ganyan po ang makita natin. Now, kaya po ang isang taong godly will not always live a comfortable life. Okay? He will be burdened by what is happening sa kanya pong paligid. Now, another reason po na ang godly person will not always live a comfortable life, ito po ang isa pang dahilan. Meron pong pagkakataon, ang mga pangako po ng Diyos ay hindi agad natutupad. That is another reason. Okay? Sometimes God's promises are not always easily fulfilled. Okay? There will be tensions. Meron pong mga tension between God's promises and the realities of life. Kung kayo po ay nanghahawakan sa pangako ng Diyos and you're hoping for the promises of God, you're praying for the promises of God to be fulfilled in your life, alam ho ninyo, hindi po agad mangyayari. There will be tensions. Maliwanag yung pangako, pero yung pong mga nangyayari, hindi po sumasabay sa pangako ng Diyos. There is always tension between God's promises and the realities of life. And that's why a Christian who is praying and wants to follow God will not always get what God promises. Kaya po hindi po komportable ang buhay po ng isang taong malapit sa Panginoon. Kasi there will be tensions. The promises of God and the problems of life, they will always collide. Yun po. Dito makita natin, sa mga Hudyo po, pinangako ng Diyos sa kanila after 70 years. Sila po ay babalik na sa Babylon. At ibibuild nila yung temple. At ganun nga po, pinaburan sila ni Haring Cyrus nung first year niya. Si Haring Cyrus po, inutusan niyang ibalik ang mga Hudyo o itayo yung templo. Merong promise, merong favor. Pero nung itatayo na po nila yung temple na yun, ayon sa pangako ng Diyos, there were oppositions. Meron pong mga umuoppose sa kanila. Kaya yung promise and the fulfillment of the promise, there will always be a conflict. Kaya if you are a godly person, you follow Jesus Christ, do not ever think the promises of God will easily be fulfilled in your life. Kasi meron pong evil, meron pong kasamaan na mag-o-oppose doon po sa katuparan ng mga mabuting pangako ng Diyos sa inyong buhay o sa aking buhay. Meron pong masamang espiritu nakakalaban para po hindi mangyari yung pong mga pangako ng Diyos. At yan po ay makikita natin, kaya nga ang isang taong malapit sa Panginoon, wag nating isipin, life will be easy for us. You have to be ready for that conflict. Kaya po merong unseen war. Mamaya, babalik po tayo doon. Now, pansinin nyo, ano pong ginawa ni Daniel matapos po niyang marinig na merong mga kumakalaban sa kanyang bayan doon po sa Jerusalem when they were building the temple? Anong ginawa niya? Well, makita natin, siya'y nalungkot. At siya'y nanalangin with fasting at siya'y naghintay. Okay? What is that? That is faith. Yun po ay faith in action. Okay? When he heard the suffering, the opposition of his people against their enemies, siya po ay nanalangin at naghintay sa Diyos, nag-ayuno pa siya. Nandun po siya sa Babylon at the time, pero he was not living a comfortable life. Kanya po, the more a person is godly, well, yun po ang nangyayari.
Yun po ang faith. Faith does not always sing songs of joy. A godly person who lives by faith sometimes has to pray, has to fast, and wait for the Word of God to be fulfilled. Kaya po mga kapatid, ito ang magandang ihanda natin yung ating mga sarili. Okay? Para po hindi kayo ma-frustrate kung bakit gusto mong gumawa ng mabuti pero bakit hindi agad nangyayari. Yung EFJ na yan, 50, ilan na ba? 49. 49 na, ang ganda, no? Pero tiyak ko, yung mga 49 na yan, meron na kayong nararamdaman. Okay? Parang meron na kayong nararamdaman na nag-oppose dyan, yung 49. I will, actually, baring dumami yan, pero within this thing that we are doing dito po sa Vision 100, there will be opposition. Hindi po madali ang gawain ng Diyos. Hindi po papayag ang evil kay the enemy, na ganun-ganun lang ang mangyayari. Kaya we have to be prepared. Kailangan alisin natin sa ating isip, yun po bang, yung ganung kaisipan, that life will be rosy, that life will be smooth when we follow Jesus. Ang kabutihan po natin na gustong gawin ay hindi po papayagan. Hindi po ibig sabihin na talagang mananalo ang evil, hindi lang siya papayag. Ganun-ganon. Kaya po, now, meron pa pong isang pangyayari dito sa buhay sa mga talatang binasa po natin. Yung isang heavenly being po ay nagpakita bilang sagot sa panalangin po ni Daniel. Yung heavenly being po ngayon na iba yung kasuotan, yung mata ay parang sulo, yung katawan niya ay kumikinang, tapos yung kasuotan niya, he was a heavenly being. Meron pong nagsasabi, yan daw po ang pre-incarnate Christ, yun daw po ay ang Panginoong Jesucristo, pero meron naman nagsasabi siya ay isang anghel na talagang galing sa presensya ng Diyos, kaya ganun ang itsura niya. It doesn't matter, wala pong nakakatiyak niyan. Pero nung makita po ni Daniel, ito pong divine being na ito, pansin niyo si Daniel, nag-collapse siya. Nag-collapse siya. Nasabi niya ay nawalan siya ng lakas at siya raw po ay putlang-putla nung makita niya. Dito mo makikita yung katotohanan po na pag po ang isang taong malapit sa Diyos ay nagkaroon po siya ng glimpse sa heavenly realm at makikita natin, hindi sila nagmamalaki. No? Kundi, sa halip po na magmalaki sila ay nanginginig sa kabanalan po ng Diyos. Kasi minsan naisip natin, pag isang tao godly, nakita niya ang Diyos, magmamalaki na siya doon sa vision niya sa Diyos. It doesn't happen that way. Pag ang isang tao pong malapit sa Diyos, nakabanaag po siya ng heavenly realm, o nakapasok siya doon sa presensya ng Panginoon, alam mo ba yung nangyayari? Yung taong ito ay nagpapakumbaba. Hindi po siya nagmamalaki. No? At ganun po ang makita nating karanasan ng mga taong godly. Halimbawa, si Isaiah po, nung makita niya yung kaluwalhatian ng Diyos habang siya sumasamba sa templo, alam mo yung nangyari kay Propeta Isaiah? He was convicted. And he confessed his sin. Siya po ay na-convict na siya ay makasalanang tao at kinonfess po niya. Inamin niya sa Diyos yung kanyang mga kasalanan. Sinabi sa Diyos, patay na ako dahil nakita ko ang kabanalan ng Diyos. Hindi po nagmamalaki ang isang taong banal pag nakita niya ang kabanalan ng Diyos. Rather, he will be humbled. Ganun po ang mga pangyayari. Makita rin po natin si Apostle John, the beloved disciple. Sa Revelation, nagpakita sa kanya ang Panginoon. Okay? Nakita niya ang Panginoon sa kanyang maluwalhating kalagayan. Ano ang nangyari kay John? Well, sabi po ng Bible, siya raw po ay nagpatira pa sa harapan ng Panginoon like a dead man. Ganun po talaga ang mangyayari. When a person encounters God, a person will be humbled. Hindi po siya magmamalaki. Kaya isang magandang paalala po sa atin dito, kung ang faith po natin sa Diyos ay parang nagiging impressive tayo, nagmamalaki tayo, ang totoo po, baka hindi pa ninyo talaga na-encounter ang Diyos. Okay? Pag ang isang tao po, sinasabi niyang na-encounter niya ang Diyos, pero hindi po siya nagpapakumbaba,
Hindi siya marunong magpakumbaba. Sa halip, nagmamalaki pa siya. Well, just a reminder, baka hindi pa niya talaga na-encounter ang Diyos. Kasi when a person encounters God, that person will be humbled. Hindi siya magmamalaki. Rather, makikita niya yung kanyang tunay na kalagayan. And then, he will bow down before God and he will be humbled because he has encountered God. At yan po ang karanasan ni Daniel. Dito po, pero ang good news ito. Ang good news po ito. When a person is humbled before the Lord, he is ready. Siya po ay handa siyang tahanan ng Diyos. Handa siyang samahan ng Diyos when a person is humbled before the Lord. Pero yung tao pong nagmamalaki sa kanyang sarili dahil hindi pa niya nakita yung kabanalan ng Diyos, siya po ay magmamalaki, mamimintas po siya ng ibang mga tao. Hindi po yan. Wala pang encounter sa Diyos yan. Okay? Kasi ang tao talagang naka-encounter sa Diyos, he will be humbled. Dito po sa Isaiah, ito po ang sabi ng Diyos. This is what the Lord says. Heaven is my throne and the earth is the footstool for my feet. Where then is a house you could build for me? And where is the place that I may rest? For my hands made all these things. So all these things came into being, declares the Lord. But I will look to this one, at one who is humble and contrite in spirit, and who trembles at the word of God. Dito po makita natin na ang Diyos daw po, tatahan siya sa isang taong humble, bagamat siya ay mataas, bagamat siya ang lumikha ng langit at ng lupa, mananahan siya, sasamahan niya ang isang taong nagpapakumbaba sa kanyang sarili. Sa harapan ng Panginoon. Kaya po that is the true picture of a godly person. Yan po ang larawan ng isang taong malapit sa Diyos na talagang na-encounter niya at patuloy niyang na-encounter ang Diyos. Now, ang good news po dito ay ito, tulad po ng sinabi ko kanina, ang good news po ay ito. When a person is humbled, then he will experience God's strengthening. Okay? Mararanasan po niya ang pagpapalakas ng Panginoon. Ito po yung pangalawang part dito sa ating chapter na ito. Minsan po, maaari nating isipin, kung magiging more spiritual lang ako, I will not feel weak. Okay, do you have the thinking na kung magiging spiritual lamang ako, hindi na ako manghihina? Alam mo ninyo, dito po sa kwento natin, hindi totoo yan. Okay? In fact, the more you are spiritual, the more you'll feel your weakness. Okay? Hindi po totoo, pag ikaw ay spiritual ka, hindi ka na manghihina, lagi kang malakas. Pero ang totoo, the more you are spiritual, the more you will feel your weakness. In fact, when you feel your weakness, you are ready to be strengthened. Pero hanggat hindi mo nararamdaman ang iyong kahinaan, you are not ready for God's strength and grace. Okay? Dito po si Daniel, makita natin, nung makita po niya yung vision of the conflict, yung pong tinutukoy na vision dyan ay next week yung chapter 11 yan eh. Pinakita po ng Diyos sa kanya at ipinaliwanag ng anghel yung vision na yan. It's about conflict. Conflict about nations, particularly Egypt and Syria. Nung pinakita po ng Diyos sa kanya at yung gera pong yun na mangyayari, ay yung Israel naman, gera po yan between Egypt and Syria. Between those two nations, yung pong bayan ng Israel ay we will be caught in the middle. At si Daniel nga po ay nanalangin siya sa Diyos dahil sa vision yon, nanghina siya pero nanalangin siyang ingatan ng Diyos ang kanyang bayan, ang Israel, doon po sa conflict na yon. Okay? Now, nung makita po niya yung vision na yon, because it was war, continuous war, nagigera, tuloy-tuloy yan. Nung makita po ni Daniel, sabi po dito, nanghina siya. Okay? At dahil po nanghina siya, sa kanyang nakitang yon, dito po makita natin, patuloy siyang pinalakas ng Diyos. Okay? Patuloy po siyang pinalakas ng Panginoon. In fact,
3 times po, yung messenger ay hinipo po niya si Daniel para po palakasin si Daniel unti-unti. Kailan siya pinalakas? Nung siya ay nanghina because of the vision. Okay? Now, dito, 3 ulit po. Una, there was a touch of reassurance. Yung pong messenger na yon ay inassure po niya si Daniel. Sabi po niya doon sa verse, O Daniel, English pala, O Daniel, man greatly loved, understand the words that I speak to you and stand upright. For now I have been sent to you. Sabi niya, O Daniel, man of greatly love. Yun po ang ina-assure sa kanya. Ito po ang kailangan ng isang taong malapit sa Diyos pag siya ay nanghihina. Hindi po yung sasabihin, Daniel, ikaw ay malakas. No, sabi niya, you are loved. Okay? You are favored. Mas kailangan po natin yan, mga kapatid. Pag tayo nanghihina, hindi tayo malakas, kundi mahalaga tayo sa Diyos. Okay? You are highly favored. Yun ang una pong binigay ng angel sa kanya na siya ay mahal ng Diyos. Siya ay, tulad sinabi natin last week, siya ay parang treasure na mahalaga sa Diyos. Bakit? Kasi si Daniel was fully committed doon po sa concern ng Diyos. Kaya, sabi ng angel sa kanya, you're greatly loved because your heart is wholly devoted to God's cause. That's why I want to remind you that God really cared for you. Kaya rin-assure po ng angel si Daniel, mga kapatid, ganyan po tayo sa Diyos. When we are fully committed to God's cause, tayo po'y mahalaga sa paningin ng Diyos. Kung i-compare tayo doon sa mga taong walang pakialam sa concern po ng Diyos. Lahat po ng mga taong concern sa cause ng Diyos, sila po ay parang mga treasure na minamahal po tayo ng Diyos. Because we love His cause. At yan po ang unang sinabi po ng angel siya. Pangalawa, meron pong word of explanation para po palakasin ng Diyos si Daniel. Nagbigay po siya ng dahilan, okay, kung bakit nadidelay yung sagot sa kanya. Dito in-explain po nung messenger kay Daniel yung cause ng delay. Na siya raw po ay niresist ng Prince of Persia hanggang si Michael ay dumating para tulungan siya. Doon po dito makikita na talagang meron ng unseen realities in life. Yung nakikita po natin ngayon, mga masamang nangyayari, anumang nangyayari sa atin, yan po ay meron pang unseen conflict behind all these things. Kaya dito in-explain po nung messenger kung bakit hindi agad nakarating yung sagot sa kanyang panalangin. Kasi merong unseen war, unseen realities at play in this instant. Ito po ang dahilan kung bakit minsan yung mga panalangin natin, alam natin kalooban ng Diyos, pero hindi agad sinasagot. There's a conflict. There is an unseen war. Hindi po ibig sabihin yung mga panalangin nating ayon sa kalooban ng Diyos na matagal na nating ipinapanalangin, yun po ay hindi nasasagutin. Kaya hindi po agad sinasagot. Ito ang dahilan. Merong unseen conflict. Merong pumipigil. Kaya mamaya makita natin, kailangan tuloy-tuloy tayong mananalangin doon po sa mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. So meron pong a touch of reassurance, a word of explanation, and then, ito po yung pangatlo, a touch of strength. Yun po si Daniel po dito, sabi po niya, wala na raw siyang lakas. Matapos po niyang malaman yung vision tungkol po sa kanyang bayan. Pero sa verse 18, makita po natin, another touch is strengthened him. Sabi po ng angel, be strong. Be strong. Sabi niya, because I came to make you understand the vision, kaya be strong. Patuloy po siyang pinalalakas. Kaya dito makita natin, ang Diyos, hindi lamang niya tayo inuutusan na magpakalakas, kundi ibibigay niya rin niya yung strength. Hindi lamang niya tayo utusang magpakalakas, kundi ang Diyos mismo nag-uutos tayong magpakalakas, siya ang magpapalakas sa atin. With His command to be strong,
God Himself will strengthen us. Kaya po, this is good news. This is good news. What is the good news here? Ang good news po dito ay ganito. God will meet us in His strength when we are weak. That's the good news. Yan po ang magandang maintindihan natin sa ating Christian life. God's strength will come to us when we are weak. Hindi po pag malakas tayo. In fact, yung pong energy natin, yung lakas natin ito, pag tayo naglilingkod sa Panginoon, mai-spend yan. Mauubos yan. Pero pag naramdaman po natin yung weakness natin, that's the time that we are ready for God's strength. Ito po ang sabi ng Panginoong Kristo kay Paul. Sabi niya, "My grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness." Bakit sinabi ni Jesus Christ kay Paul yan? Kasi si Paul, meron siyang tinik daw sa laman na nararamdaman niya sa kanyang sarili, tinik sa laman, at ipinapanalangin niya sa Diyos. 3 ulit daw niyang hinihingi sa Diyos na alisin niya yung tinik sa laman. Kasi weakness yun eh. Kahinaan yun ni Paul. Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? Yun ang sinabi niya, "My grace is sufficient for you, for powers made perfect in weakness." At nung marinig po ni Paul ang sagot po ni Jesus sa kanya, ito naman ang sinabi ni Paul. Itong natuklasan niya, "When I am weak, then I'm strong." Okay? Mga kapatid, this is good news for us. Okay? Hindi ko mo tayo ng hina, ay tuloy-tuloy na tayong babagsak. Kundi pag tayo po ay nanghihina, mga kapatid, we are ready to be strengthened by the strength of the Lord. Okay? Kanya po, let us understand these ways of God. Okay? Una, hindi ko mo godly ka, hindi ko mo ikaw ay sumusunod sa Panginoon, hindi ka na makakaranas ng mga troubles in your life. No, doon ay dadaan ka. The more you will serve the Lord, meron po mga opposition. Because there is an unseen war. Pangalawa, when you feel your strength is giving way, don't get discouraged. Because that's the time God's strength will meet you. At siyan po makita natin ang naging karanasan ni Daniel. 3 beses siyang pinalalakas dahil sinasabi niyang nanghihina siya. At ang maganda dito, pinalakas po si Daniel para maintindihan niya yung mensahe ng Diyos. Okay? That's good news, mga kapatid. Kaya po, dito, makita natin yung pong katotohanan regarding these things. And now, let's go to the unseen war in our prayers. Dito ko pa lang paliliwanag yung title, yung kahulugan ng title ng message ko. Now, isa pong astonishing part po ng chapter na binasa natin ay yung pong sinabi ng divine messenger kay Daniel. Gusto ko pong basahin yun ulit sa inyo. Sabi po ng messenger kay Daniel, "From the first day that you set your heart to understand and humble yourself before your God, your words have been heard, and I have come because of your words. The prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days, but Michael, one of the chief princes, came to help me, for I was left there with the kings of Persia." Now, sino po ang tinutukoy na prince of the kingdom of Persia dito? Most likely, ito pong prince of the kingdom of Persia ito ay isang demonic power na ini-influence po yung Persian Empire. Sa Bible po, makita natin na yung pong nangyayaring kaguluhan sa politics ay hindi lamang po yan ang katotohanan. Kundi behind politics, behind wars, behind persecutions, behind hardships, meron pong unseen spirits na nag-i-impluwensya po doon sa mga politicians, doon po sa mga ganito-ganito. Kaya halimbawa dito sa bansa natin, bakit ang lala ng korupsyon? No? Ang daming nahihirapan pero
ilang tao lamang ang nakikinabang sa kaban ng yaman. Bakit po ganon? Bakit may greed? Bakit maraming kawalang hiyan? Sabihin natin, hindi lamang po yung nakikita natin. There is a power behind all this. Okay? Meron pong unseen conflict, unseen evil influence sa mga nangyayari pong kasamaan dito. Kaya po dito, yung pong angel na yun, ipinapaliwanag niya, na sabi niya, the first day ka pa lang, nagpe-pray, the first day ka pa lang na talagang binibigay mo yung sariling, magpapakumbaba ka sa Diyos at aalamin mo yung kalooban ng Diyos. The first day pa lang, may sagot na. Pero sabi niya, the prince of the kingdom of Persia resisted me. Okay? Resisted me. Now, why? Okay? Now, mapansin po natin, meron pong correlation, yung pong panalangin ni Daniel, how many days? 3 full weeks siyang nagpe-pray. Meron pong correlation yon doon sa pagdating ng divine messenger. Pansinin niyo, si Daniel ay nag-pray for 3 full weeks, 21 days. At ilang araw nire-resist na Prince of Persia yung pong messenger? 21 days. Merong correlation. Sabi po ng angel kay Daniel, first day ka pa lang na magpe-pray, nagbigay na ng utos ang Diyos na sasagutin ang prayer mo. At ako'y sinugo para sabihin sa iyo ang sagot. Pero, for 21 days, the prince of Persia resisted me. 21 days. Palagay nyo, nagkataon lang yon. Si Daniel nagpe-pray 21 days, tapos merong resistance. Yung sagot ng Diyos, 21 days. I don't think so. Okay? Yun po ay makita natin, in this unseen war, our prayers are a major part of the answer. Naalala po ninyo, to illustrate this, naalala niyo po nung utusan po ng Diyos ang mga Israelita na lupigin nila yung mga Amalekita, si Joshua. Si Joshua, kinakalaban po niya yung mga Amalekita doon po sa Bali. Si Moses naman, nandun po siya sa tuktok ng bundok. Kasama po, dala-dala niya yung staff of God. Now, habang itinataas po ni Moses yung kanyang tungkod, na nanalo yung mga Israelita dito sa valley. Pero pag ibinababa ni Moses, yung kanyang tungkod, natatalo sila Joshua. There is a correlation between the conflict and our prayers. Yun po ang ibig sabihin yan. At dito makita natin, ang pananalangin po natin ay major part po dun sa complex answer of God to our prayers. Hindi po nasasayang yung ating mga pananalangin. Yun po ang gusto ko pong ipakita po sa atin dito. Okay? At ito po marahil ang explanation kung bakit po yung mga panalangin natin na ayon sa kalooban ng Diyos ay nadidelay. Sino po dito ang nagpe-pray? Alam niyo yung kalooban ng Diyos ito, pero matagal niyo nang pinagpe-pray. Kaya hindi na kayo nagpe-pray kasi hindi sumasagot. Pero alam niyo yung kalooban ng Diyos. Ito po marahil yung sagot yan. Meron pong balakid. Okay? Kaya po ang Panginoon, makita po natin, tinuturuan niya tayong laging manalangin at huwag tayong susuko. Huwag tayong agad susuko. Yun ang turo sa atin ng Panginoon. Dahil in all good desires, in all good works, there is always opposition. Ito pong nangyari kay Charlie Kirk. I believe it was a spiritual opposition that kung panonoorin po ninyo yung mga talks niya, marami pong talagang taong hindi naniniwala o ayaw tanggapin yung mga sinasabi niya. Sa LGBT, hindi naman po niya actually minimiss-quote siya, pero
Pero marami pong taong nasasagasaan. At marami pong mga Kristiyano, kabataan naman ang lumalapit sa Panginoon at nagiging bold sila sa kanilang pananampalataya. And most probably, the devil doesn't want him to talk because matalinong bata, he read 100 books a year, tapos ganito, napakatalinong bata. Pero yun nga po, because he's a threat, siya po ay pinaslang. At yan po ay lesson sa atin. Whenever we want to do good, evil is always present. Okay? We as children of God, we can only do good. Because we can only do good, the enemy will always try to oppose us. Kung kailan ka sumusunod, doon ka hinahadlangan. Kung kailan ka nagpaplano ng mabubuting plano sa iyong buhay, doon ka i-oppose. Kaya po be ready. Lagi po tayong maging handa at huwag tayong magtataka sa mga phenomenon na yan. Bahagi po talaga yan ng ating buhay bilang mananampalataya. Kung ikaw ay na kay Kristo, you want to glorify God in your life, there is always a conflict. It will not always be easy. Kaya po, tanggapin na natin yan. Kung meron po kayong magandang plano sa inyong buhay, meron kayong gagawin para sa Diyos, meron po kayong binabalak na mabuting bagay, tanggapin na po ninyo yan at maging handa kayo sa anumang conflict na maaring humadlang sa inyo. Pero tandaan nyo ito, whenever you are weak, God's strength will be with you. Hindi po papayagan ng Diyos na matatalo kayo ng anumang evil. Dahil palalakasin po kayo ng Diyos. Ang lakas po ni Kristo, ang nakalaan po sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, yan po ang pinangako sa atin ng Panginoon. Kanya po, ang Panginoon sabi niya, ask and it will be given to you. Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks, it will be given. For everyone who seeks, he will find. For everyone who knocks, the door will be open to you. Kaya you persist. Pag merong oposisyon, you pray. Huwag mag-give up. Yung mga nagbukas ng EFJ, okay, hindi madali yan. Pero pag nadi-discourage na kayo, you pray. Be strengthened. And do what you have to do. Huwag tayo agad susuko. Because that is the way we win the battle. Okay? We win it by our prayers and then we go on according to the will of God. Kaya mga kapatid, meron ka bang panalangin na alam mong kalooban ng Diyos pero hindi ka na nagpipray ngayon? Kasi iniisip mo na hindi na sasagutin ng Diyos. Well, babasahin mo ang Bible. Jesus said, you persist. Mag-persist po tayo mga kapatid. Now, to end this message, nasan po ang ebanghelyo dito? Nasan po ang mabuting balita dito po sa ating tinatalakay dito? Well, tulad po ng sinabi ko sa inyo, ito pong Daniel 10, ito po ay introduction doon po sa vision sa 11 at saka 12. Okay? Doon po sa chapter 11 ng Daniel, pinakita po ng Diyos ang vision kay Daniel. Tungkol po nga po doon sa continued conflicts between Egypt and Syria, na kung saan ang Israel po will be caught in the middle. Nagigera itong dalawang bansang ito at ang Israel po ay laging apektado. Okay, pero tiniyak po ng Diyos kay Daniel na yung bayang Israel ay iingatan niya. In fact, in-identify dito kung sino ang prince na nangangalaga sa Israel. Siya nga po ay si Michael. Okay? Now, inassure po ng Diyos na iingatan ng Diyos ang kanyang bayan. Why? Because God has a covenant with Israel. Kanya po, magpapatuloy silang iingatan ng Panginoon. And ito pong makita natin, God will always protect His people because they have a covenant with God. Pag ang Diyos po nakipagtipan siya kanino man,
laging iingatan ng Diyos ang taong merong pakipagtipan sa Kanya. Now, sa Bible po makita natin, ang Diyos po isinugo niya ang Kanyang anak, ang Mesiya, para po ma-establish niya ang new covenant with His people. Isinugo po ng Diyos ang ating Panginoong Kristo na siyang hinirang niyang Messiah para po i-renew ng Diyos ang Kanyang pakipagtipan sa Kanyang bayan. At ano po ang proof na yon na nakikipagtipan uli ang Diyos sa Kanyang bayan ngayon? Well, ang proof po dyan ay yung resurrection po ni Jesus at saka po yung exaltation ni Jesus at God's right hand. Upang si Jesus po ang maging ruler ng mundo. Binuhay niyang muli ang Panginoong Kristo at siya'y iniluklok sa kanan ng Diyos bilang hari ng sanlibutan. Nang sa ganon, ang sino mang maniniwala kay Kristo ay bibigyan ng pagpapatawad sa kanyang kasalanan kung siya ay magsisisi. Yun po ang good news dyan. Na ang Diyos po ay nag-aalok ng pagpapatawad ng kasalanan sa lahat ng nagsisisi kung sila ay sasampalataya kay Jesus. Yan po ang good news dyan. Iingatan sila ng Diyos kung tatanggapin nila yung pakipagtipan ng Diyos sa kanila. Nandyan po ang Panginoon naghahari ngayon sa langit at sa lupa at inaanyayahan ang bawat isa na magsisi, sumampalataya sa Panginoon. At pag ginawa po ng tao yon, lahat ng kanyang kasalanan ay patatawarin. Siya po ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Sisimula po ang buhay na walang hanggan dito po sa buhay niyo. Kaya po, again, the invitation is for everyone. Yung pong binaptize kahapon, how many? 40 something. Yung pong mga binaptize kahapon mga kapatid, sila po ay larawan ng mga taong nagbalik loob sa Diyos. Kung ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, the first command na iniuutos sa iyo is to get baptized. Yan po ang unang command. Kung ikaw talaga ay nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos, naniniwala ka na si Jesus ang Messiah, ang unang command na sunod sa iyo ng Diyos is you get to be baptized. Doon mo maipapakita ang tunay mong pagsisisi. Kanya po, mga kapatid, ito po ang paanyaya natin sa bawat isa. Kung hindi pa po ninyo ginawa yan, that is the invitation for all of us. Now, hindi po pinapangako sa atin dito na pag sumunod ka sa Panginoon, life will be easy. Tulad po ng binanggit ko sa inyo dito. In fact, baka po makita niyo life for you will be challenging. Pero ang pangako lang sa atin is yung pag-strength ng Panginoon, pagpapalakas sa atin ng Panginoon, okay? Pagpapalakas niya sa atin, yun po ang pangako sa atin ng Diyos. And when we are weak to stand up in our faith, ang biyaya po ng Panginoon ay laging nakaantabay po sa atin. Let us pray and let's all stand and let's pray. Sino po sa atin ngayong umagang ito ang nagnanais na maging tapat sa Panginoong Kristo? Nais po ninyong sundin siya all the way 100%. Kung yan po ang inyong kagustuhan, I have to warn you, it will not be easy. It will not be easy. When you see something wrong, if you are a godly person, you will stand up. At least, ang magagawa mo is to pray. You will get involved at least sa pananalangin. Pero gusto kong sabihin sa iyo, all the way, if you will commit your life to Jesus Christ, una,
ang Diyos, mahalaga ka sa Kanya. And when you feel weak, tandaan mo, you are ready to be strengthened by Jesus Christ. Just look to Jesus Christ and He will strengthen you because His grace, His power is made perfect in your weakness. At kung meron po tayong kasama ngayon, you have been praying for something. Alam mong ito'y kalooban ng Diyos, alam mong ito'y mabuti. Gusto kong paunawa sa iyo, patuloy kang manalangin hanggat walang sagot. Dapat mong maintindihan, meron pong unseen conflict in the heavenly realms, maaring pumipigil sa iyong mabuting hangarin at panalangin. Kaya sa umagang ito, kung ikaw ay sumuko na, I want to encourage you to pray still. Patuloy kang manalangin and you persist. You persist sa iyong panalangin. Maaring yung mga mahal mo sa buhay, nais mo makakilala sa Panginoon, you pray. Kahit nakabaliktaran ang nangyayari sa mga panalangin mo, you continue to pray. You continue to pray. Aming Amang Diyos, salamat po sa mga salita mo, sa mga instructions po ninyo sa amin through Daniel 10. Narito ang larawan ng tunay na taong godly. Hindi laging masaya. Hindi po laging umaawit ng mga awit ng papuri. Kundi ang taong malapit sa iyo ay nanghihina rin. Nababurden din sa mga nangyayari sa paligid. Pero siya ang hinahanap mo sa mga sitwasyong mahirap kasi gusto mong makialam sa mga nangyayari. Kaya po, O Diyos, patuloy mo po kaming paalalahanan na kami pong nagnanais maging malapit sa iyo ay kailangan magpakatatag kami. Magpalakas kami sa lakas pong naggagaling kay Kristo na lagi naman pong available po sa amin. At panalangin ko po, patuloy niyo pa rin po kaming hikayating manalangin sa mga panalangin alam naming kalooban ng Diyos dahil alam naming ito'y makabubuti sa amin at ito'y makabubuti sa Kanyang gawain. Na huwag po kaming susuko sa aming mga panalangin hanggat hindi po kayo sumasagot. Nakita po namin si Daniel, yung kanyang 21-day fasting and prayer, ang siyang ginamit niyo para po yung sagot ay makarating sa kanya. Dahil ino-oppose po siya ng mga evil demonic spirits. Yung pong sinend yung messenger. Kaya aming Amang Diyos, maraming salamat sa instruction po ninyo. At gayon din po, kung meron pa po kaming kasama dito na lagi namin nakakasama dito pero hindi niya kinikilala pa si Kristo bilang kanyang Panginoon tagapagligtas, I pray na for the past Sundays, inuulit-ulit namin ang mabuting balita ay si Kristo ay naghahari sa kanan ng Diyos at ngayon ay nag-aalok siya ng pagpapatawad sa lahat ng magsisisi. O God, panalangin ko po, mabuksan ang isip ng sino man sa amin dito na hindi pa niya kinikilala si Kristo sa kanyang buhay. At tunay pong malaman niya na si Kristo nga po ang tagapagligtas, ang Mesiya na iyo pong sinugo. Kaya kapatid, kung hindi mo pa sinusuko ang iyong buhay mo kay Kristo, ito ang pagkakataon. Every Sunday narito ka. Naririnig mong si Kristo ay naghahari ngayon at nag-aalok siya ng pagpapatawad kung ikay sasampalataya. This is the day. Gawin mo ito. Gawin mo ito. Kilalanin mo si Kristo. Sabihin mo kay Kristo, Panginoon, kinikilala kita. Ikaw ang naghahari. Ikaw ang Mesiyas. Panginoon, I come to you. I come to you. Aming Ama, thank you so much. We bless your name. In Christ's name we pray. Amen.